Okay, so pupunta tayo ng ng Yambo. So pupunta tayo ng Yambo Lake. Tapos ito yung mga dala-dala natin papunta doon. So itong bag na to, dito ko ilalagay yung helmet ko tsaka yung mga ibang gear na dapat kong dalhin. Dito siya palagi nakalagay. So ito, nilalagay ko yan dito sa loob. Sinusuot ko naman yung helmet ko tsaka yung mga gear, nilalagay ko lang siya dyan. Nandito rin yung drone. Yan, diyan ko nilalagay yan. Ang mga nandyan is yung itong helmet bag, itong tripod, poncho, waterproof na boots, waterproof na pants, yung sa ulo, drone, launching pad, yung charcoal para sa lutuan, kasi yung lutuan nandito, ito yan o, portable din yan. Kung sakaling kailanganin ko magluto, nandyan. Yan ko nilalagay. Natin. Tapos, lutuan ito. Lagyan ng tubig. Importante kasi tubig. Diba? Yan natin siya dyan. Yan ako pagka magkakape. Tapos, ipa natin yung charcoal. Kape, yung adlaw na kape. Ayan. Yung madalas kong iniinom eh. Hindi sponsored pero yan, iniinom ko. Okay, natin dyan. Panlinis. Tapos yung tsinelas nga. Pero naiwan ko yung drone nandun. Akit. Kasya yan dyan, kasya. Pero syempre hindi naman kasya dyan lahat. So, ito yung purpose ng bag na yun. Itong bag na to, dito ko nilalagay yung mga iba kong kailangan. So, yung tent, diba? Lalagay ko yan yung tent, higaan. Hindi ko na muna kasi na-compress yan. Higaan, yung lutuan. Ito. Yan yung lutuan, upuan, tapos damit. Yan nakalagay yan. So yan yung ginagamit ko para dyan sa bag na yan. Tapos ginagamit ko lang to pang compress. So ito yung pinatatali ko sa kanya sakali. So ganun yung ginagawa ko para mailagay ko yung mga gamit ko dyan sa motor. So yun lang naman yun. Yun lang yung kailangan yung gawin. Ngayon, bakit Honda Navi? Dami naman, pwede naman ako bumili na ng ng ibang motor. Kasi hindi nga ako, tagal kong hindi na nakakaroon ng motor. Yung mga, ang huli kong gamit nun, 25 years ago. Tapos ano pa yun, nung tinuturuan talaga ako ng motor mismo, natakot ako kasi yung habang bumibilis siya, na parang tataob ako, kaya hindi ko na rin ginamit. So yun, lumipas yung mga taon, mga panahon nun, syempre gamit ko ng sasakyan, tapos trabaho, pamilya, yun, hindi ko na siya na-survive, hindi ko na napagpatuloy na gumamit ng motor. Hanggang ngayon na lang, yun nga, research ko siyang maigigin na ayoko yung mga ayoko yung mga minamanual pa yung mag-touch, gusto ko gas and go. Automatic yung mga sasakyan namin, automatic yun, kaya yun ang ginagamit ko. Baga hindi ka nakikihirapan, di ba? Yun yung advantage ng ng Honda Navi. Pangalawa, nagagamit ko na siya sa kung saan. Siyempre motor nga eh. Na pupuntahan ko yung mga gusto kong puntahan. Na-explore ko siya.
Tapos yung ano niya, storage. Kasi habol ko yung ano eh, may space eh. Maggamit ka. Kaso nga lang ngayon, katulad gagawin ko na camping, magka-try ako, magka-attempt ako mag-camp. Baka ano, baka syempre yung mga dala ko, may tent ako, may ano, hindi ko dala yung dala ko yung ano, dala ko yung tent tsaka yung ano, yung mga ibang camping equipment sa isang bag lang. Kasi ang gusto ko at least pagka pupunta sa mga ganyan, minimalist lang, konti lang talaga yung dala ko. Yung mga pag nag-ano ako, pinakamarami ko na nung dati nung nagpunta ako ng Pulag eh, yung nag-camping kami. So anyway, nasa na nga ba tayo? Doon sa Nabi, di ba? So yun nga, una syempre maganda tong Nabi, yun nga, liit, CVT, Matic, gas and go, storage na malaki eh. Disadvantage niya syempre mabagal daw, tapos mabagal mo talaga yung gas displacement niya, yung gas niya 3.5 lang bro. Pero madami namang gas kasi marami namang gas station na madadaanan. Kaya hindi ako drum brakes. Pero kasi drum brakes mabagal lang naman yung takbo. Tolerable lang yan. Doon pala. Turn right. Kaya walang hirap tignan. Ano pala yung pa tayo? 2 hours 21 minutes. Ang oras na. Turn left. Doon. Yung pala. Continue for 4 kilometers. 4 kilometers. Kilometers daw. 4 kilometers. Saan tayo? Okay, una pa. Pasok pa. Saan ako dinala? Talagang masarap sa motor eh. Hindi yung ibang pwede mo lang technically kayang daanan ito ng sasakyan, di ba, nakakadaan yan. Pero kasi siyempre standardized na yung mga dadaanan kasi ano eh, sama mo siyempre mga mahal sa buhay, di ba? Yun talaga yung dadaanan mo para mas magpabilis kayo dun sa mga destinations na dapat yung puntahan. Unlike dito sa motor, ito katulad nito, hindi ko ito tinadaanan eh. Hindi ko na ito na ano, hindi ko na ito nakapuntahan yung part nito. Hindi talaga sa mga ganito yung kahit magbabagal na ngayon ako dito, okay lang eh. Kasi na-explore mo yung lugar, di ba? Sa sasakyan kasi, pagka katulad nito, sa sasakyan, naka-caged ka eh. So parang hindi mo na i-feel, hindi naman sa hindi mo na feel, parang iba yung experience ng nakamotor ka, na ramdam mo yung palo ng hangin, yung ingay ng mga sasakyan, mas ano sa'yo. Siyempre ang katumbas nun, mas vulnerable ka. Yun lang ang ano nun, yung kapalit nun sa experience na gusto mong makuha. Bilisan na natin. Unahan ko na sa sarap na natin. Hindi natin parang sa silang. Wala. Talaga?
Diretso tayo. Ano diretso? Diretso tayo. Ito kakaiba. Diretso tayo. Diretso tayo eh. Doon kasi kami dadaan, kumakanan kami. So may daan dito. Ito hindi ko nadadaanan. Oh, dito. Grabe. Ano pa? Bawagan na tayo. Nakauwi. Hindi. Hiraan lang. Wow. They like it ah. Ito kung forma ng daanan ito. Malupot siya. Oh, yan. Hindi talaga maintindihan yung mga ganun. Nag-helmet. Isa ako ang bata. Ba't nag-helmet sila? Kaya ayoko, isa sa mga dahilan pala ng ano, hindi ko gusto ipaangkas to. Dahil una, skill level ko hindi ganun ka ano. Pangalawa, ayoko ano, pagsisihan sa huli na ganun yung ano, ganun yung na kunyari aksidente, di ba? Buti na ako na lang yung kasama ko kasi sisisi ako ng brother. Saka na siguro kung ano, pero ako talaga sasakyan ako talaga. Hindi ganito. Hindi sa ayokong magpaangkas ng tao dahil dahil ano, yung inaalala ko na baka ma-aksidente. Yun ang ano, yun talaga ang concern ko. Ito, ay. Maganda naman yung araw. Sana sa gabi hindi, kung umulan man ambon lang sana. Yun na siguro yung pinaka worst case sana, ambon lang. Pero kung wala siyang ulan, eh wala tama gagawa. Ano naman natin kasi matibay naman yung tent natin. Talaga pang ulan talaga yun. Ayan no. Wala pa naman eh. Malabog na yung araw. Ayan ang bukas na lang. Marami na yung bahay. Kailangan natin pumunta doon. Continue on Provincial Road for 2 kilometers. Siguro 7-Eleven na lang. Bili na tayo ng iinom. Break ng konti. Yung akit rin na bahala doon sa ano, pang-isip.
Kailangan first pa to. Hindi sila. Use pay 20. Environmental fee. Kasi babayaran ko dyan. Hi ma'am, good afternoon. May babayaran pa po ba dito? O papunta pa kasi ako ng Yambolik eh. Ah, wala na. Diretso lang. Diretso. Thank you. Oh. Kanina 4. Pero may nakausap kasi ako eh. Overnight po kasi ako. Oo. Diretso na lang. Thank you. Pa? 8 to 4. Oo. Sarado na to doon naman. Sige po, salamat. Buti na nagpagas ako kanina. Pero hindi, kung nagpagas din ako ng late, okay din naman. Mas preferred nga siguro. So nagbabayad. Parking ng ano yan? Tricycle, 4 wheels, motorcycle. Dito. Dito pala. Nakatatlo ka? Overnight? Overnight. Apo. Biniti ko na lang akin eh. Ay, overnight lang. Maganda nga sana, kaso nga nang ingay talaga kanina. Hindi ka makatulog. Grabe. Puro patugtog. Dapat doon ako eh, kaso ang ingay. Hindi ako makatulog. Oo. Tapos mga nagkukwento. Okay lang yung nagkukwentuhan eh. Mas maganda nga yung nagkukwentuhan sila eh. Pero yung nagpapatugtog, iba eh. Iba yung ingay. So balik na tayo, uwi na tayo. Pero overall masaya ako. Kasi una, na-experience ko yung ano, yung gamit ulit sinabi sa mga malalayong lugar, di ba? Tulad nga sinabi ko, yun lang naman yung habol ko dito eh. Mag-ano lang naman, yung makapunta sa mga lugar-lugar na hindi masyado kong napupuntahan. Kaya buti na lang kaya ni Nabi.